mga kapatid, ay nangyayari sa spiritual realm, no? Kumbaga, titingnan natin na nag-uusap nga ang Panginoon doon, no? Andun din yung si Satanas, no? Kung babasahin natin yung Job, yung buong Job, makikita natin kung ano yung nangyayari. Ngunit si Job, wala siyang alam kung ano yung nangyayari, no? Hindi niya naiintindihan ang lahat ng mga bagay. Ngunit patuloy pa rin siya na nagtiwala sa Panginoon hanggang sa dulo. At hanggang sa last chapter nga, no, mga kapatid, hindi lang ibinalik ng Panginoon yung blessing sa kanya. Hindi lang doble, no, hindi lang triple, talagang 100 times na ibinalik ng Panginoon ang mga bagay na nawala sa kanya. Kaya tayo, kung ano man yung nawawala sa ating mga buhay, no, ibabalik din yan ng Panginoon sa ibang mga paraan. Ikatlong bagay, ang pagpapasalamat ay kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak. Yan. So, ang pagpapasalamat, mga kapatid, ay hindi lamang magandang asal, no, na kapag may mga mabuting ginawa sa atin ng ibang tao, salamat, no, talaga, tayo ay nagpapasalamat sa mga ganitong pagkakataon. Ngunit, ito po ay malinaw na utos at kalooban ng Panginoon para sa bawat nananampalataya. Ayan. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 15, ang puso daw, mga kapatid, na pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo ay pusong marunong magpasalamat. Ayan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Ayan. So, ang puso daw ng mga kapatid na may kapayapaan na nagmula sa Panginoon, kahit anong mangyari sa ating buhay, no, tayo ay kaya-kaya nating magpasalamat. Ayan. Kasi ito ay puso na pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng pagkakataon, no? Parang minsan habang pinapakinggan natin ito, ganun ba talaga? Ganun ba talaga yung nangyari? No? Kung meron pa rin tayong doubts sa ating mga puso, sa ating mga isipan, may mga pagkakataon na iisipin natin na mapapaganong ano lang, no? Mapapaisip ka ng matindi, nangyayari ba talaga yung mga ganyan sitwasyon, no? At iisipin naman natin kung merong mga ganitong tao na talagang yung puso nila pinag-aharian ng Panginoon at kahit anong mangyari sa kanilang buhay, nagpapasalamat sila sa Panginoon, nagpupuri sila sa Panginoon, no? Na sa gitna nga ng problema, mas nagpupuri pa sila sa Panginoon. Isipin natin, napaka-religyoso naman ito, no? Parang hindi ko naman kayang gawin yan. Ang hirap, nakakahiya naman yung ginagawa niya. Ngunit, tandaan natin, mga kapatid, no? Yung pananampalataya natin sa Panginoon, personal relationship natin yun, no? Hindi naman yan, yung pagsimba natin linggo-linggo, ito ay nakakatulong sa atin upang ma-maintain natin yung pag-aaral, no? Pakikinig ng salita ng Panginoon, pagpuri sa Panginoon. Ngunit tandaan natin, isang beses lang po tayo sa isang linggo nagkakaroon ng simba, no? Ano ba yung buhay natin from Monday to Saturday? Meron tayong 7 days sa ating mga buhay. Tayo ba ay sa buhay ba natin, pinupuri na rin natin ang Panginoon kahit nasa labas tayo ng 4 na sulok ng church natin, no? Kasi tandaan natin, yung buhay natin sa labas, it will make or break your faith, no? Ibig sabihin, kung ano yung buhay natin sa labas ng simbahan na ito, it can either develop our faith, ano? Tayo ay lalago sa ating, mas lalago pa sa ating pananampalataya sa Panginoon kung ating isinasabuhay at talagang sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, no? Kasi yung pagsunod sa Panginoon, it is a way of praising the Lord, no? Sabi nga, no, purihin natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon, no? Paano ba tayo? Kaya ba nating umawit habang tayo ay nasa labas? Pwede ba yun? No? Habang kumakain tayo, umaawit tayo, kaya ba natin yun? No? Yung pagpupuri natin sa Panginoon ay iba't ibang mga
paraan din naman. No? Yung paggawa natin sa trabaho ng maayos, it is also a way of praising the Lord. Bakit? Kasi hindi ka gumagawa ng kalokohan sa iyong trabaho. No? Ipinapakita mo dahil ikaw ay Kristiyano, ang Panginoon ay sumasa iyo, ginagawa mo ang lahat ng tama. No? Ayon sa utos ng Panginoon. No? Hindi ka gumagawa ng kalokohan sa labas. No? Na, kumbaga, for example, kung ikaw ay politician, no? Kung meron man tayong in the future magkaroon ng mga politician dito, hindi naman natin masasabi, no? But then again, kung ikaw ay politician at as much as you can, hindi ka gumagawa ng corruption, no? Talagang kabutihan lamang ang ginagawa mo, yan ang tama mo. Iyan ay paraan ng iyong pagpupuri sa Panginoon. Amen? No? Kasi hindi lang naman tandaan natin, hindi lang, for example, yung pag-share ng gospel. No, yung pag-share natin ng gospel, hindi lang naman pastor ang pwedeng mag-share ng salita ng Panginoon. No? Hindi lang naman preacher, no? Hindi lang naman yung may posisyon sa simbahan ang maaaring mag-share ng salita ng Panginoon. Ngunit sa ating mga buhay, mga kapatid, sa ating mga trabaho, for example, ikaw ay guro, no? Sa iyong pagiging guro, maibabahagi mo rin naman ang kagandahang loob ng Panginoon. Not necessarily sabihin mo yung mga salita ng Panginoon, but through your way of teaching, no? Ganon din sa ating mga, kung tayo ay nagtatrabaho sa, let's say, ang ating pastor, si Pastor Alex, no? Noon siya po ay nag-work sa construction, siya ay gumagawa ng mga iba't ibang mga building, no? Ito ay paraan din naman ng pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Kasi ginagawa niya lahat ng paraan upang maging maayos yung building, no? At hindi mapahamak yung mga tao na naroon. No? Iba't ibang paraan, mga kapatid, as long as ginagawa mo yung best mo, na ayon sa kalooban ng Panginoon ang iyong ginagawa, hindi ka umiiwas ka sa kahit anong mga kasalanan, mga kapatid, ito ay paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Isina sa buhay mo ang mga katuruan ng Panginoon ayon sa kasulatan, mga kapatid. No? Importante yan, natandaan natin. Yan ay paraan din naman ng pagpapasalamat sa Panginoon. Kung patuloy natin babasahin sa Colossians chapter 3 verse 17, ayan yung anumang ginagawa natin, no, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Kahit anong gawin natin, kumain tayo, huminga tayo, magtrabaho tayo, makipagkaibigan tayo, no? Gawin natin yan ayon sa kalooban ng Panginoon na may pagpapasalamat. No? Tandaan natin, balik lang tayo, no? Kung hindi tayo gumising kaninang umaga, yan ay gift ng Panginoon, hindi mo naman magagawa na lahat ng mga bagay dito sa mundo ito. No? Huwag nating i-take for granted ang ating mga buhay. No? Habang meron tayong panahon, sikapin natin na tayo ay mas maging magkaroon pa tayo ng mas matinding pananampalataya. Yung pundasyon natin, mas i-develop natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Ulit-ulit ka, Pastor, kalooban ng Panginoon, kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? No? Ano ba kalooban ng Panginoon? Upang tayo dapat ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. No? Yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ay naayon din naman sa kanyang kautusan. No? Yung pagsunod natin sa kanyang mga utos. Yun yung kalooban ng Panginoon. Sabi ni sa Psalms 107 verse 1, tayo nga daw ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. No? Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Yan. Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat ay dahil mabuti ang Panginoon. Ayan. Ano ba topic natin last week?
Tatandaan po ba natin ang topic natin last week? Nahum 1:7. Ganyan yung nangyayari sa akin. Actually ako, I will be honest, medyo nakalimutan ko rin kung ano yung topic last week. Pero, Nahum 1:7. Brad. Oo. Ayan, sermon natin ay anong pinaka-title? Quiz. Panginoon mabuti. Yan, ang Panginoon ay mabuti. Diba? Kasi related din naman sa sinasabi ko kanina na yung kabutihan ng Panginoon ay magpakailanman. No? Kaya yung pagpapasalamat natin ay ayon din naman sa kabutihan ng Panginoon. Sapagkat yung kagandahang loob ng Panginoon ay magpakailanman. No? Ayan. So although medyo nakalimutan natin specifically kung ano yung topic, kung ano yung mga verses, ngunit sa mga araw na dadaan, no, isa buhay natin yan. Oo, hindi natin kabisado yung Biblia. Oo, hindi natin kabisado kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon, ngunit dapat umayon pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon. Ayon sa kanyang kagandahang loob, ayon sa kanyang kabutihan. Ngunit, no, mas mabuti pa rin na alam natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Paano ba natin malalaman yung boses ng Panginoon? Kung ito ba ay kalooban ng Panginoon? Kung ito ba ang tamang desisyon natin ayon sa plano ng Panginoon? Tanong yun, mga kapatid. Tanong yun. Paano natin malalaman kung ano yung dapat natin gawin na ayon sa kalooban ng Panginoon? Kailangan nating makilala yung boses ng Panginoon. Pastor, sabi, hindi naman natin maririnig yung boses ng Panginoon. Ano ba ang boses? Kapag merong boses, merong sinasabi, merong salita. At ang salita ng Panginoon ay nasa Biblia. So kung hindi mo alam kung ano yung nasusulat sa Biblia, maririnig mo ba ang boses ng Panginoon? Hindi. No? Oo, maaaring umayon ka kasi feeling mo, feeling ko, Lord, ito yung plano mo sa akin. No? Feeling ko, Lord, ito yung gusto mong gawin ko sa buhay ko. Ngunit, mas mabuti pa rin na meron tayo compass. No? Ito yung compass. Para saan ba yung compass? Para alam natin kung asaan yung norte. No? Alam natin yung direction natin. Kung saan tayo tutungo. Diba? So kung saan, ano ang dapat nating daanan, no? So kung alam natin kung ano yung boses ng Panginoon, no? Alam natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon, ayon sa kanyang kasulatan sa Biblia, lahat ng nagsulat po sa Bible, ang Biblia po ay iba't ibang uri ng aklat na pinagsama-sama. Ilang books ang meron dito? 60? 66. 66. Ayan. 66 mga kapatid. Iba't ibang mga tao rin naman ang nagsulat niyan. Ngunit lahat yan ay ayon sa utos ng Panginoon. Lahat sila ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan na magsulat at talaga namang unti-unti ring napapatunayan na ang lahat ng nasusulat dito ay talaga factual. No? Maliban na lang, syempre yung history part nito ay factual. Lalo na doon sa gospel, no? Sa book of gospels. Sa 4, 'di ba? 4 ba? 3? 4, no? Si Matthew, sino pa? Si John, si Mark, si Luke. Ayan, si John, si Mark, si Luke. Ayan. So, kung titingnan nga natin, yung pagiging mapagpasalamat mga kapatid ay isa nga sa utos talaga ng Panginoon ayon sa kalooban ng Panginoon. At itong sitwasyon na to nangyari rin sa panahon ng Panginoong Jesus. Sa Luke chapter 17 verse 11 to 19, kung babasahin natin yan mga kapatid, napakahaba, no? Ngunit, ito po, nilagay mo ba?
Nilagay niyo lahat. Ayan. So, summarize lang natin, no? From 11 to 19, ito po ay ito yung pagkakataon na may ginamot ang Panginoong Jesus ng mga ketongin. Alam ba natin yung ketong? Alam natin yung ketong, no? Parang gano'n na nga, na nakakahawa ito, no? Sa kaisipan natin, nakakahawa talaga kapag dumidikit at iba't ibang mga paraan. Ngunit, nilinis ang 10 ketongin dito, mga kapatid. Nilinis ang 10 mayroong ketong. Yan, nilinis. Ibig sabihin, ginamot sila ng Panginoong Jesus at that time. So, pagkatapos silang gamatin, nagsialisa na sila.